Nagpaparamdam ba sa iyo ang mga multo? Nagkakatotoo ba ang mga masamang hula sa iyo? May sakit ka ba pero sabi ng doktor, wala naman? Ang sagot, dinidemonyo ka. Ito ay ilan lamang sa mga nilalaman ng librong isinulat ni Pastor Hiram Pangilinan na may pamagat, Hula, Multo, Faith Healing at iba pa. Ibibigay namin ang libre sa 10 unang makakasagot ng tama sa aming mga tanong. Ang tanong, saang lugar sa Batangas kilala sa magagaling na panadero, albularyo at faith healer ang bayang ito? A. Cuenca, B. Alitagtag, C. Padre Garcia. Kung alam ang sagot, tawag na at manalo ng librong ito na Pastor Hiram Pangilinan sa unang 10 tatawag na may tamang sagot. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tawag na! Kasama ko ngayon ang isang author at pastor na kilala sa larangan ng spiritual warfare at exorcism o ministeryo ng pagpapalayas ng demonyo. Kaya kung ang problema ninyo, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, this is the guy. Siya po yung pupuntahan ninyo. Talagang siya po ay eksperto at binigyan po siya ng gift ng Panginoon para sa mga bagay na yan. Pastor Hiram, ito po ang tanong ng marami. Hindi ba tulong na rin sa mahirap ang paggagamot ng mga albularyo, faith healer at espiritista dahil wala naman pong mga ospital sa baryo at karamihan sa mga tao ay mahirap lamang. Di kaya magbayad ng doktor o bumili ng gamot. At sa nakikita nila, wala naman daw pong masama na maniwala sa mga ganito. At hindi lamang yon, libre pa ang serbisyo. Kaya't hindi ba ito'y patunay lamang na pagpapala po ito ng Diyos? Una po, masasabi natin at face value mukhang ito ay pagpapala initially sa unang pagpapagamot siguro ng tao. Pero kung titingnan natin in the long term, hindi po talaga masasabing ito ay nanggaling sa Diyos at hindi ito pagpapala na galing sa Diyos. Dahil matapos ng isang albularyo o manggagamot ay nanggamot ng isang pasyente niya, ito pong taong ito ay mayroong balik o mayroong singil na tinatawag. Halimbawa, mayroon po kami na isang naipag-pray, itong babaeng ito ay nagpunta rin sa albularyo para sa ganon makontra ang isang kulam sa kanya. Gumaling siya matapos ng 2 linggo. 2 linggo, magaling siya, but after 2 weeks, nagkaroon siya ng sakit, mas malubuha pa yung naging sakit niya. Kung kaya hindi ko masasabi na ito ay isang pagpapala, masasabi ko po, batay sa Biblia, ito ay isang sumpa pa. So mas matindi pa ang mangyayari. Opo. Sa halip na napagaling, lalo pang mapapasama at maghahanap na silang panibagong cure hanggang sa lumala yung kanilang karamdaman. Pastor, tulad po ni Pastor Felix na taga Batangas, nagsulat ka na rin ng libro tungkol sa mga iba't ibang strategiya, taktika at kaanyuan ng mga demonyo. Anong pamagat ng libro mo at ano ang mga practical na matututunan ng mga nagbabasa nito? Yung libro ko pong bago na lumabas, Hula, Multo, Faith Healing at iba pa. Ito po nagtackle ng iba't iba ng mga occult practices ng mga Pilipino. At dito po sa librong ito, simple lamang ang ating rekomendasyon sa mga kababayan natin na kung gusto nila na mapalaya sa anumang practice ng occult na maaaring napasok nila, ang atin pong Panginoong Jesus palagi ay nagbibigay ng kalayaan at kagalingan para sa kanila. Pastor, ang tanong ng marami, yung mga spirits daw totoo bang merong mga good at bad spirits? Meron bang mga neutral? Meron bang mababait na duwende at salbahing duwende? Meron bang mabait na engkanto at masamang engkanto? Ang mahalaga lamang daw ay marunong tayong kumilatis kung sino sa kanila ang tunay na good or bad. Pero bago niyo po sagutin yan, panoorin muna natin ito. Ikinagulat ng pamilya ni Jovi Gutierrez ang nangyari sa anak. Wala namang masamang kinain o ininom ang bata ng gabing iyon, subalit di maipaliwanag ang paglobo ng tiyan nito. Ang aking magkabilang pigi ay tantad na ng injeksyon. Ang aking kaliwat kanan na tantad na rin ng injeksyon. Marami akong tinitik ng mga gamot pero wala pa rin. Di ba yung puso natin, yung purpose niyan talagang para sa mga pagbubuntis, iyon yung pag-expand. Ganun siya, bumuka lahat. Yung lahat ng ibubuka ng pusod, nung tiyan niya, ilalaki nung tiyan niya, yun. Ayoko na po. Hirap na ako. Dahil sa wala namang nakikitang paggaling sa kondisyon ni Jovi, naisipan nilang kumonsulta sa albularyo. Tulungan niyo po ang anak ko. Gusto niyo bang malaman kung sino gumawa nito sa kanya? Sige po.
Kinakahiligan ng duwende na pagmasdan si Jovi. Dahil masayahin at aktibo ang bata, ay nawili ito sa kanya. Lalo pa at di sinasadyang tahanan pala ng duwende ang palaruan nila. Subalit dumating ang araw na di nakakapaglaro si Jovi sa tahanan ni Dingding. Dahil dito, nagalit ang duwende at hinipan ang puwet ng bata na siyang naging dahilan sa paglaki ng tiyan nito. Parang awan niyo na. Pagalingin niyo ang anak ko. Kakagaling ko na! Pero hindi ganun kabilis. Dahil nalaman lang ito at pinanong sa kanya. Sinusukat ng nanay ko yung tiyan ko na unti-unti umiimpis siya. Bumalik sa normal yung aking tiyan. Matapos ang halos 1 taong pagtitiis, lubusan ng gumaling si Jovi at nagbalik na sa dati niyang sigla. Subalit isang umaga ay bigla ang hindi makabangon ng bata. At dito ay naalala ni Jovi na nakaligtaan niyang yayain sa pagkain si Dingding noong gabing iyon. Kaya nagalit na naman ito sa kanya at binigyan muli ng sakit sa katawan. Ganito na palagi ang ginagawa ni Jovi at ng kanyang ina sa tuwing may nangyayaring masama dito. At matapos mag-alay ng mag-ina ng kung ano-ano sa tahanan ng duwende, ay agaran din ang pagpapagaling na natatamo ni Jovi. Natapos ang paggambala ng duwende sa bata nang formal na nagpaalam si Jovi sa kanya dahil lilipat na sila ng lugar. Samantala, sa kanilang tahanan ay nagkaroon siya ng pagkakataong makarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng manliligaw ng kanyang ate. Tapos ito sa pamamagitan niya. So, Ito ang naging simula ng pagkamulat ni Jovi sa katotohanan. Iyon ay sa pamamagitan lang ni... Nalaman ko na kailangan ko ng tagapagligtas. Kasi nalaman ko na ang sino mang hindi tumanggap kay Kristo, sabi doon, ang kanilang mga patutunguhan ay sa dagat-dagatang apoy. Sa sunod-sunod na Bible study ay mas lubusan niyang nakilala ang Panginoong Diyos at kung gaano ito kalakas laban sa masasamang espiritu. Nung tinanggap ko po ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, nalaman ko po na siya ay makapangyarihan sa lahat. At kapag siya ay tinanggap natin at pinapasok natin sa ating puso, nakikita po siya ng anumang mga espiritong kadiliman. Wala na siyang karapatan o wala na siyang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos o sa mga taong tumanggap kay Kristo. Ipinanalangin si Jovi at dito ay nawaksi ang lahat na naging kapit at koneksyon sa kanya ng duwende. Lumipas ang mga panahon at ganap nang nakawala si Jovi mula sa tanikala ng dating umalipin sa kanya. Isang araw ay ninais niyang bumalik sa kanilang probinsya para ibahagi ang kalayaang natamo niya mula sa Panginoong Diyos. Pinakita ko sa kanya na wala na siyang magagawa sa akin, na kung saan mas makapangyarihan ang nasa akin kay nasa sa kanya. Ngayon ay may sarili ng pamilya si Jovi. Pinagpala siya ng isang butihing asawa at 3 anak na babae. Ang Panginoong Diyos ang kanyang itinuturing na tunay na tagapagpagaling at kaibigan. Kapag si Jesus ay nasa iyo, palalayain ka sa lahat ng uri ng tanikala. Tanikala ng kadiliman, tanikala ni Satanas, tanikala ng kasalanan. At higit sa lahat, tanikala ng kahirapan. Yun po ang aking may papay. Tanggapin niyo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa gayon, magkakaroon po kayo ng kapangyarihan na labanan ang lahat ng uri ng kadiliman.